sa buhay mo. Hindi yung magmatanda ka na at kunti na lang titibok ka na. Amen? Pero ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng mahabang buhay upang sa ganon maranasan natin ang patuloy na pagpapasa pananaan ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. At sabi niya, at ipapakita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. Na sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, kung saan man tayo, nandito man tayo sa trabaho, o kung saan man tayo, ililigtas tayo lagi ng Diyos. At hindi lang yon, even ang ating mga magulang, ang ating mga kapamilya, ang ating mga kapatid, ay iingatan ng Diyos. Kung sila rin ay tatanggap katulad ng pagtanggap mo sa ating buhay na Diyos. Napakaganda ng pangako po ng Diyos sa gabi ito. At ako'y nananampalataya na ang Diyos ay gagamitin ang bawat isa sa atin. Ang Diyos ang siyang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa atin. Kung, sabi niya, kung tayo ay kikilala sa ating buhay na Diyos. At sa gabi nito, maaaring sasabihin mo, Brad, kilala ko na si Jesus. Pero ang kapakahalaga po dito, kailangan po natin sambitin sa ating mga bibig na si Kristo ay ating Diyos at tagapagligtas. At ang nais ng Diyos na tayo ay maligtas. At hindi lang yon, kundi maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, nakakaboring ang buhay Kristiyano kung di natin nararanasan ng Diyos sa buhay natin. Nakakaboring ang buhay ng Kristiyano kung di natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa atin. Ngunit napakasarap siyang purihin. Napakasarap siyang sambahin kung nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen? At tayo po tumayo at tayo po ay mananalangin. At sa ating pong pagtayo, awitin po natin yung pangako mo. Brother Andy. Namnamin po natin ang mga kataga sa mga awiting ito. Hallelujah. Lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan paman aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan, pangako mo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo sa akin panghahawakan, pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat at magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo sa akin panghahawakan, pangako niyo'y tapat at magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo sa akin panghahawakan, pangako niyo sa akin panghahawakan, pangako niyo sa akin panghahawakan. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit ang ating mga mata, damhin po natin ang presensya ng Diyos.
sa ating buhay, sa paglakad po natin. Maraming mga kabalisahan, maraming mga dinadaanan tayo sa ating buhay. Ngunit ang hamon po ng Diyos, kung gagawin po natin tagapagtanggulan, kung gagawin po natin kanlungan ang ating buhay na Diyos, kung gagawin po natin siyang resting place, maraming pangako ang Diyos. Mararanasan natin ang pangako ng Diyos. Pangako niya na tayo'y iingatan sa lahat ng oras. Pangako niya na magpapadala siya ng mga anghel upang tayo'y ingatan. At hindi lang yon, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang sa ganun ang gawa ng demonyo ay hindi makapanaig sa ating buhay. Kapatid, ang ating pong tagapagtanggulan, ang ating pong kanlungan, ang ating pong tagapagligtas ay si Jesus. Si Jesus na dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y iligtas. Na hindi man siya dapat maparusahan, ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay manumbalik muli ang naputol na relasyon sa ating buhay na Diyos. Naputol ang relasyon na yon dahil sa ating mga kasalanan. At sabi niya, kung tayo raw ay kikilala sa ating Panginoong Jesus, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yon, ang ating pangalan ay isusulat sa aklat ng buhay. At sa sandali na tayo kikilala sa ating Panginoong Jesus, may mga anghel na itatalaga sa atin upang tayo ingatan. At anuman ang sitwasyon natin, palagi tayong iingatan ng Diyos. At sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang ang gawa ng kalaban ay hindi makapanaig sa bawat isa sa atin. Napakasarap kung ating tatamasain ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Ngunit, kung tayo naniniwala na si Jesus ang kaligtasan natin, ang hamon po sa atin ng Diyos, kailangan tanggapin natin siya bilang ating Diyos sa tagapagligtas. At sa gabi ito, kapatid, maaaring hindi mo pa tinanggap, hindi mo pa sinambit sa iyong mga bibig na si Kristo ay yung Diyos sa tagapagligtas. Ito yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos. At kung siya ay tatanggapin mo bilang yung Diyos sa tagapagligtas, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos upang ang gawa ng demonyo hindi makapanig sa iyong buhay. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yun, iingatan ka ng Diyos sa lahat ng oras. At may mga anghel na katalaga sa bawat isa sa atin. Kapatid, sa pagpikit mo ng iyong mga mata, at kung nais mo siyang tanggapin bilang iyong Diyos sa tagapagligtas, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Tandaan ang pagsuko sa ating Panginoong Jesus. At sasamahan ka namin sa panalangin. Panalangin na kung saan tatanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos sa tagapagligtas. Nais ng Diyos na kilalanin natin siya. Sambitin sa ating mga bibig na si Kristo ay ating Diyos sa tagapagligtas. At kung ikaw ay handa, kapatid, patuloy po na ipikit natin ang ating mata. Walang nakakakita sa iyo kundi ang Panginoong Jesus. At ito ang oras na itinalaga niya upang kilalanin mo siya bilang yung Diyos sa tagapagligtas. Kailangan manampalataya ka na sa pagsunod mo sa panalangin ito, si Jesus ay mananahan sa puso mo. Kapatid, kung ikaw ay handa, itaas mo ang iyong mga kamay. Huwag ka mahihiya. Huwag ka mahihiya. Sabi ng Diyos, nais ko na iligtas kita. Nais ko na pagpalain kita. Ngunit ito lang ang kahilingan ng Diyos sa buhay mo. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos sa tagapagligtas.